Itinatapon ko ang 5 gamot na ito sa basurahan at hindi ito pagkakamali. Ito ay isang desisyon na aking ginawa ng buong malay, may kaalaman at higit sa lahat, ito ay para sa proteksyon. Ako si Dr. Maricel Santos at ikukwento ko sa inyo kung bakit ko ito ginawa at bakit napakahalagang suriin ninyo kung ang mga gamot na ito ay nasa bahay ninyo ngayon. Araw-araw sa aking klinika, nakikita ko ang mga resulta ng isang bagay na tinatawag kong silent pandemic o tahimik na pandemya. Ang polypharmacia. Ano ba ito? Ito ay ang pag-inom ng maraming gamot ng sabay-sabay, lalo na kapag lumagpas ka na sa 60 years old. Marami sa mga gamot na iniinom ninyo ng buong tiwala para sa sakit ng tuhod o para makatulog ng mahimbing ay maaaring mailihim na digmaan sa inyong puso. At gusto kong maging malinaw, ito ay hindi lang simpleng medical talk. Ito ay ang parehong pag-uusap na ginawa ko sa bahay sa aking mga magulang, sa aking mga tito at tita. Ang mga babahagiin ko sa inyo ay hindi lang galing sa libro. Ito ay ang payo na binibigay ko sa aking sariling pamilya para alagaan ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo, ang ating kalusugan at ang quality time na magkakasama. Pag-uusapan natin ang mga gamot na napaka-common, mga gamot na malamang ay meron kayo sa bahay. Mga gamot para sa sakit, sa anxiety, sa allergy. Pero ang epekto nila sa isang puso na tumibok na ng mahigit 2 billion times, tulad ng puso ng isang taong 60 years old, ay maaaring nakamamatay kahit na wala kayong problema sa puso dati. Pag-uusapan natin kung paano ang isang simpleng gamot na anti-inflammatory ay maaaring magtaas ng inyong blood pressure. O kung paano ang gamot para sa pagtulog ay maaaring magmultiply ng inyong risk na mahulog na maaaring maging sanhi ng seryosong cardiac event. Pero pakinggan ninyo, ang video na ito ay hindi para takutin kayo. Ito ay para bigyan kayo ng kapangyarihan. Ang kaalaman ay ang inyong best tool para kontrolin ang inyong kalusugan. Ang layunin ko ay pagkatapos ninyong panoorin ito, hindi lang kayo makakaalam ng mga risks, kundi may plano na rin kayo. Bibigyan ko kayo ng mas ligtas na alternatives at ituturo ko sa inyo kung paano makipag-usap sa inyong doktor para i-review ang inyong treatment na walang drama o conflict. At ngayon, makinig kayo ng mabuti dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong video na ito. Sa anumang dahilan, huwag ninyong ihinto, baguhin o babaan ang dosis ng inyong gamot ng kusa pagkatapos panoorin ito. Ang biglang pagtigil sa ilang treatment ay maaaring napakadelikado, mas delikado pa kaysa sa patuloy na pag-inom nito. Ang information na ito ay para sa education, para kayo ay handa na makipag-usap sa professional na nakakakilala sa inyong medical history. Siya o siya ay ang inyong best ally. Ang video na ito ay first step lang para sa conversation na iyon. Kaya kung ikaw ay mahigit 60 years old na o nag-aalaga ka ng taong ganoon ang edad, ang iyong ama, ina, asawa, manatili sa akin. Bubuksan natin ang butikin na iyan ng magkasama at titiyakin natin na ang laman nito ay tunay na nagpoprotekta at hindi kayo nilalagay sa tanga-tangang panganin. Magsimula tayo sa unang gamot. Sige, magsimula tayo sa grupo ng mga gamot na sigurado akong hari ng lahat ng butikin. Pustahan tayo, 99% ng nanood nito ay may ganitong gamot sa bahay. Ang mga anti-inflammatory non-steroidal o tinatawag nating SEDS. Ano ba ang pinag-uusapan ko? Ang mga sikat na gamot tulad ng ibuprofen, Advil, Motrin, ang naproxen, Alev, at iba pang gamot na may reseta tulad ng diclofenac o etoricoxib, Arcoxia. Ginagamit ito sa lahat ng bagay. Sakit ng ulo, sakit ng likod, ang arthritis na sumasakit kapag malamig, dysmenorrhea. Epektibo sila, madaling mabili at dahil dyan ay parang time bomb kung hindi gagamitin ng maayos, lalo na pagkatapos ng 60 years old. Ang problema, ito ay time bomb para sa inyong presyon at puso. Isipin ninyo na ang inyong mga arterya ay parang sistema ng tubo sa bahay at ang inyong puso ay ang bomba ng tubig. Sa paglipas ng panahon, normal lang na ang mga tubo na iyan ay nagiging mas matigas at ang presyon sa loob ay tumaas ng kaunti. Iyan ay basically ang hypertension. At ano ang ginagawa ng SEDS? Sa iba't ibang paraan, binabloke nila ang mga substansya na tumutulong na panatilihing maluwag ang mga tubo, ang mga blood vessels. Sa parehong oras, sinasabihan nila ang inyong kidneys na mag-retain ng mas maraming asin at tubig. Ang resulta ay double blow.
Sa isang banda, pinipilipit ninyo ang mga tubo at sa kabilang banda, naglalagay kayo ng mas maraming tubig sa sistema. Ano ang nangyayari sa inyong puso? Mag-work ito ng sobra, mas malakas para ilipat ang mas maraming tubig sa mas makitid na tubo. Ang resulta ay inevitable. Ang blood pressure ay tataas. Sa pag-inom ng NSAIDs, minsan-minsan lang, maliit lang ang epekto. Pero kung umiinom kayo ng NSAIDs araw-araw para sa inyong arthritis, ang maliit na pagtaas na iyan ay nagiging constant. Ito ay extra load sa inyong puso araw-araw at ang pusong pinipilit ay napapagod, sumasama at mas mataas ang risk na sumuko. In fact, ang chronic use ng NSAIDs ay nagpapataas ng risk ng heart failure, heart attack at stroke. Naaalala ko ang aking ama, 72 years old, napakatigas ng ulo, may tuhod na sumasakit dahil sa paglalaro noong bata pa siya. Ang solusyon niya ay isang ibuprofen na 600 mg kada kailangan. Isa lang itong gamot, anak, sabi niya sa akin. Isang araw, sinukat namin ang kanyang presyon bago at 2 oras pagkatapos niyang inumin iyon. Tumaas ito ng halos 15 points. Sinabi ko sa kanya, tatay, tuwing ginagawa mo ito, parang pinipilit mo ang makina ng kotse na umakyat sa bundok na nakapreno. Isang araw, ang makina ay masusunog. Ang analogy na iyon ay sa wakas ay nagpaintindi sa kanya na hindi lang ito simpleng gamot. Ang solusyon, mga alternatibong mas mabait sa inyong puso. Kaya ano ang gagawin natin? Tiisin na lang ba ang sakit? Siyempre, hindi. Ang susi ay maghanap ng mas ligtas na alternatives. Ang unang opsyon, paracetamol o acetaminophen. Para sa mild hanggang moderate na sakit, ito ay mas ligtas para sa puso. Hindi ito nakakaapekto sa presyon, hindi rin nagre-retain ng tubig. Pero tandaan, mas ligtas ay hindi ibig sabihin na walang peligro. Sa mataas na dosis, maaari itong makasama sa atay, kaya sundin palagi ang maximum dose. Local na treatment. Kung sumasakit ang inyong tuhod, bakit kayo iinom ng gamot na aabot sa buong katawan? Gumamit ng gel, cream o patch ng NSAIDs tulad ng diclofenac topical. Gumagana ito sa parte lang na masakit at halos hindi pumapasok sa dugo, kaya minimized ang risks. Ang kapangyarihan ng lamig at init. Huwag minamaliit ang basic. Isang electric blanket para i-relax ang mga muscles at mabawasan ang stiffness. Isang ice pack para ibaba ang inflammation pagkatapos ng effort. Gumagana ito. Gumalaw. Para sa chronic pain tulad ng arthritis, ang best treatment sa long term ay hindi gamot, kundi ang paggalaw. Physical therapy, tai chi, gentle yoga, paglanggoy. Lahat ng iyan ay nagpapalakas ng muscles, nagpapabuti ng flexibility, at nagpapababa ng sakit ng mas lasting. Anti-inflammatory mula sa kusina. Ang pagkain ay gamot. Mga pagkain rich sa omega-3, salmon, sardinas, nuts at spices tulad ng luyang dilaw at luya ay may powerful anti-inflammatory properties. Ang payo ko sa pamilya, kung talagang kailangan ninyo ng NSAIDs, gamitin ito ng may strategy. Ang pinakamababang dosis na gumagana sa inyo para sa pinakamaikling panahon, hindi higit sa 3 hanggang 5 araw ng tuloy-tuloy ng walang kausap na doktor at huwag na huwag itong ihahalo sa ibang NSAIDs. Makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa long-term plan para sa sakit na hindi umaasa sa mga gamot na ito. Ang ikalawang gamot. Tayo naman sa ikalawang kategorya ng mga gamot na nagpapabuhol ng aking buhok. Ito ay mga gamot na gumagana sa utak at madalas na inireseta para sa anxiety, sa nervyos, sa insomnia o bilang muscle relaxant. Tinutukoy ko ang mga benzodiazepines. Mga pangalan tulad ng alprazolam, Xanax, lorazepam, Ativan, diazepam, Valium, clonazepam, Klonopin. Sigurado akong pamilyar kayo. Parang blessing sila kapag hindi kayo makatulog o kinakain kayo ng anxiety. Kinalma nila kayo, pinaparelax kayo. At doon mismo ang kanilang lihim na panganib para sa mas matandang tao. Ang problema, ang silent risk ng pagkahulog at cognitive deterioration. Hindi tulad ng NSAIDs, ang panganib sa puso dito ay indirect, pero pareho pa ring nakamamatay. Ang pangunahing problema ay ang risk ng pagkahulog. Habang tumataanda tayo, ang balance at reflexes ay hindi na katulad ng dati. Ang mga benzodiazepines, kahit sa mababang dosis, ay nagdudulot ng antok, hilo, binabagalan ang reaksyon ninyo, at pinapahina ang inyong muscles.
Para sa isang taong 70 o 80 years old, ito ay perfect recipe para sa disaster. Isipin ninyo ang senaryo na ito na nakikita ko nang may malaking kalungkutan sa hospital. Si Lola Lourdes, 75 years old, uminom siya ng kaunting lorazepam sa gabi para makatulog ng tuloy-tuloy. Gumising siya ng madaling araw para pumunta sa banyo. Medyo tulog pa rin dahil sa gamot. Nahilo siya ng kaunti, natisod at buong nahulog at nabali ang balakang. Ang fractured hip sa matandang tao ay hindi simpleng bagay. Ito ay major surgery, hospitalization, hindi makalakad, ang stress ng operation, ang sakit, ang risk ng blood clots sa binti o ng pneumonia dahil sa paghigalang. Lahat ng iyan ay sobrang bigat sa puso. Maraming beses, ang heart attack ay hindi nangyayari sa bahay, kundi sa kama ng hospital bilang direktang resulta ng pagkahulog na iyon na sanhi ng isang inosenteng gamot para sa pagtulog. At kung kulang pa iyon, ang chronic use ng benzodiazepines sa matatanda ay naubna isa mas mataas na risk ng cognitive deterioration at dementia. Nakakaapekto ito sa memory, concentration at mental clarity. Naaalala ko si Lolo Roberto, isang pasyente na 80 years old na ang pamilya ay nag-aalala na nagsisimula na ng Alzheimer's. 10 taon na niyang ininom ang alprazolam para sa anxiety. Sa klinik, para wala siya doon, mabagal. Nag-propose kami ng plano na napakabagal at supervised para tanggalin ang gamot. Mga buwan iyon, pero ang pagbabago ay hindi ka panipaniwala. Si Lolo Roberto ay bumalik sa dating siya. Mas alert, mas madaldal, mas maganda ang memory. Hindi ito dementia, ito ay ang epekto ng gamot na matagal na niyang ininom. Ang solusyon, pakalmahin ang isip ng hindi ito pinapatulog. Ang anxiety at insomnia ay totoong problema at kailangan itong gamutin, pero ang benzodiazepines ay dapat na huling opsyon sa matatanda at palagi lang para sa napakaikli ng panahon. Cognitive Behavioral Therapy o TBTC ay ang pinaka-powerful na tool, lalo na para sa insomnia. Sa halip na drogan ang utak, ang TH2 ay nagtuturo sa inyo na i-retrain ang inyong sleep habits at i-manage ang mga alalahanin na nagpapagising sa inyo. Mas gumagana ito sa long term kaysa sa kahit anong gamot. Sleep hygiene. Ito ay susi. Gumawa ng sanctuary para sa pagtulog. Regular na schedule, kwartong madilim at tahimik. Walang screens, cellphone, 1 oras bago matulog at iwasan ang caffeine o alcohol sa hapon. Mga relaxation techniques. Meditation, malalim na paghinga ay sobrang epektibo. Maraming free apps at videos na pwedeng gumabay sa inyo. Sa 1-0, 15 minuto kada araw, ang pagkakaiba ay grabe. Exercise. 30 minute na lakad sa umaga na maisikat ng araw ay tumutulong na i-regulate ang inyong body clock at makakatulog kayo ng mahimbing parang sanggol. Makipag-usap sa doktor tungkol sa alternatives. Kung ang anxiety ay malakas, may ibang gamot tulad ng ilang antidepressants na mas ligtas sa matatanda. Para sa pagtulog, minsan ay maaaring gumamit ng melatonin o ilang antidepressants sa mababang dosis pero palagi lang under supervision. Ang payo ko sa pamilya. Sa aking ina na minsan ay nahihirapang matulog, ipinagbawal ko ang benzodiazepines sa bahay. Nag-install ako ng meditation app at inilagay namin ang rule na walang screens. Sa simula ay nahirapan siya, pero ngayon ay mas maganda na ang tulog niya at ang pinakamahalagang bagay, mas ligtas siya at mas gising sa araw. Kung umiinom kayo ng isa sa mga gamot na ito, makipag-usap sa inyong doktor para gumawa ng plan sa pag-alis ng napakabagal. Huwag kailanman nabiglaan. Ang ikatlong gamot. Ang ikatlong gamot na inalis ko sa aking imaginary botikin ay nabibilang sa pamilya ng mga gamot na medyo matanda na, pero ginagamit pa rin para sa mga bagay na hindi depression, tulad ng chronic pain o migraine. Tinutukoy ko ang mga tricyclic antidepressants. Ang pinakasikat sa pamilyang ito ay ang amitriptyline. Baka pamilyar kayo. Madalas itong ireseta para sa nerve pain o neuropathic, typical sa diabetes o para pigilan ang headaches. At kahit epektibo ito, ang safety profile nito para sa puso ng mas matandang tao ay talagang nakababahala. Ang problema, delikadong interference sa electricity ng puso. Para maintindihan ang risk, isipin ninyo na ang electrical system ng inyong puso ay parang perpektong orkestra. Bawat tibok ay isang electrical impulse na sumusunod sa eksaktong landas, sa eksaktong rhythm.
Ang mahalagang bahagi ng cycle na ito ay tinatawag na Giki interval, na siyang oras na kinakailangan ng puso para mag-recharge para sa susunod na tibo. Ano ang ginagawa ng amitriptyline? Nang istorbo ito sa sistemang iyon. Sa ating orkestra, parang may musikero na nagsimulang tumugtog ng mas mabagal, out of tune at hindi tugma sa lahat. Ang gamot na ito ay maaaring magpahaba ng Giki interval. Sa batang puso, baka walang mangyari, pero sa pusong mahigit 60 na may mga problema na, ang paghaba na iyon ay maaaring maging spark na magdulot ng manlang ventricular arrhythmia na maaaring magdulot ng pagkahimatay o kahit sudden death. Bukod dito, ang amitriptyline ay may ibang epekto na nagdudulot ng hilo, blurred vision, at biglang pagbagsak ng blood pressure kapag tumayo na bumabalik tayo sa kinakatakutan nating risk ng pagkahulog. Naaalala ko ang isang kaso noong ako ay resident pa na nag-iwan ng marka sa akin. Isang lalaking 68 years old, diabetic, dumating sa emergency na may palpitations at halos nahihimatay. 2 linggo na siyang umiinom ng amitriptyline para sa sakit sa paa. Ang kanyang electrocardiogram ay nagpakita ng napakadelikadong Giki interval. In-admit namin siya sa coronary care unit at inalis agad ang gamot. Nakaligtas siya sa buhay na buhay lang. Ang gamot na tumutulong sa kanyang paa ay malapit nang maging sanhi ng kanyang kamatayan dahil sa epekto nito sa puso. Ang solusyon ay modernize ang treatment. Sa kabutihang palad, ang medisina ay umunlad at ngayon ay mayroon tayong mas ligtas na alternatives para sa depression. Modernong antidepressants, SRIS. Kung ito ay para sa depression o anxiety, ang modernong antidepressants tulad ng sertraline o citalopram ay walang hanggang mas ligtas para sa puso. Wala silang electrical risk na iyon. Para sa neuropathic pain, ngayon ang treatment of choice ay mga gamot tulad ng gabapentin o pregabalin. Kinalma nila ang nerve pain nang hindi nakikipag-away sa evikidas ng puso. Para sa migraine, may maraming ibang options mula sa beta blockers sa mababang dosis hanggang sa mas bagong gamot na dapat suriin ng neurologist. Para sa insomnia, bumalik tayo sa pareho. Ang paggamit ng lumang antidepressant dahil lang nagpapaantok ay outdated at risky na strategy. Ang first option ay dapat laging non-pharmacological therapy. Ang payo ko sa pamilya, noong na-diagnose ang isang kamag-anak ng matinding nerve pain, nere-reseta sa kanya ang amitriptyline. Agad kong sinabi sa kanya na makipag-usap sa doktor tungkol sa pagsisimula sa gabapentin na mas ligtas para sa kanyang edad. Sumang-ayon ang doktor. Kung umiinom kayo ng amitriptyline, lalo na kung nararamdaman ninyo ang hilo o palpitations, pag-usapan ito sa inyong doktor agad. Itanong sa kanya kung may mas modern at mas ligtas na alternative para sa inyo. Ang ika-4 na gamot. Ang ika-4 na kategorya ng mga gamot ay ang halos lahat ay itinuturing na walang peligro. Ito ay ang iniinom natin para sa allergy, sipon o para makatulog. Tinutukoy ko ang first generation antihistamines. Ang classic example ay ang diphenhydramine. Baka ang pangalan ay hindi pamilyar, pero ito ay ang active ingredient ng mga sikat na brand tulad ng Benadryl at ng maraming over-the-counter na produkto para sa pagtulog tulad ng Sleepwell. Ang isa pang common ay ang dimenhydrinate, Bonamine, para sa hilo. Napaka-epektibo nila, inaalis nila ang sipon, ang kati at sigurado na nagpapaantok. Pero ang antok na iyon na hinahanap ng marami ay talagang warning sign, lalo na para sa utak at puso ng matandang tao. Ang problema, blackout sa utak at stress sa puso. Ang mga lumang antihistamine na ito ay may key characteristic. Sila ay malakas na anticholinergic. Ang acetylcholine ay isang substansya sa utak na susi para sa memory, concentration, at para rin sa pag-regulate ng heart rhythm. Kapag uminom kayo ng isa sa mga ito, ang gamot ay pumupunta sa utak at binabloke ang substansyang iyon. Ang resulta ay partial blackout. Doon ang gagaling ang confusion, ang sedation, ang blurred vision. Sa mas matandang tao, ang estado ng confusion na iyon ay sobrang nagtataas ng risk ng pagkahulog. At alam na natin kung paano nagtatapos ang kwentong iyon, fracture, surgery, at cardiac complications. Pero ang epekto ay hindi lang sa utak. Sa puso, ang block na ito ay maaaring magdulot ng tachycardia, na ang puso ay tumitibok ng napakabilis at arrhythmias. Ang matandang puso ay hindi nangangailangan ng dagdag na stress na magpapabilis nito dahil lang sa gamot para sa allergy. Ang tiyak kong lola,
82 years old, umiinom siya ng isa sa mga gamot na ito halos gabi-gabi para makahinga ng mas maayos at para makatulog din. Nagsimula siyang magkaroon ng episodes ng confusion na inakala ng pamilya na edad na lang. Isang araw, tinanong siya ng doktor tungkol sa lahat ng iniinom niya, kasama ang binibili niya na walang reseta. Pagkakita niya sa antihistamine, pinalitan niya ito. Ang mental fog ng tiya ko ay nawala sa loob ng ilang linggo. Hindi ito dementia, ito ay epekto ng gamot na akala niya ay walang peligro. Ang solusyon, modern na relief na walang blackout. Ang good news ay, tulad ng antidepressants, binigyan tayo ng siyensya ng mga fantastic na alternatives. Second at third generation antihistamines. Ito ang solusyon. Mga gamot tulad ng loratadine, claritin, ang cetirizine, Zyrtec o ang fexofenadine, Allegra ay modern. Dinisenyo sila para hindi umabot sa utak, kaya hindi sila nagpapaantok o confusion at napaka-safe nila sa puso. Inaalagaan nila ang allergy ng pareho lang pero walang pag-off sa utak. Para makatulog, huwag gumamit ng antihistamines. Ang paggamit ng antok mula sa antihistamine para gamutin ang insomnia ay hindi magandang ideya. Ang tulog na dulot nila ay low quality. Bumalik tayo sa real solutions, therapy, good habits at relaxation. Para sa hilo, bukod sa dimenhydrinate, may ibang options tulad ng scopolamine patches na may inat o remedies tulad ng acupressure bands o luya. Ang payo ko sa pamilya, ang rule sa aking bahay ay malinaw. Basahin palagi ang active ingredient. Itinuro ko sa aking mga magulang na hanapin ang diphenhydramine sa mga kahon ng gamot para sa sipon o tulog at iwasan ang mga iyon. Ngayon ang aking ama ay gumagamit ng loratadine para sa allergy niya. Pareho ang relief, zero risk. Suriin ang inyong botikin, lalo na ang mga over-the-counter na produkto para sa pagtulog. Magugulat kayo kung gaano karaming beses lumalabas ang diphenhydramine. Ang ikalimang gamot. At nakarating tayo sa huli. At maaaring ikagulat ninyo ito dahil ito ay mga gamot para sa hypertension, pero hindi lahat ay pareho. Tinutukoy ko ang ilang calcium channel blockers ng short-acting at ang pinakakilala ay ang nifedipine immediate release. Ang problema, pagbaba ng presyon ng napakabilis. Iisipin ninyo, pero doktora, kung mataas ang tension ko, hindi ba maganda na ibaba ito ng mabilis? Ang sagot ay isang matinding hindi. Isipin ninyo na ang mataas ninyong tensyon ay parang dam na halos umapaw na. Gusto ninyong alisin ang presyon, pero ayaw ninyong wasakin ang dam ng biglaan. Gusto ninyong buksan ang gates ng dahan-dahan. Ang nifedipine short-acting ay parang dinamite. Nagdudulot ito ng napakabilis at malakas na pag-dilate ng mga arterya. Ito ay nagdudulot ng napakabilis na pagbagsak ng blood pressure. Ang katawan ng mas matandang tao ay hindi gumagana ng maayos sa napakabilis na pagbabago. Ang consequence ay matinding hilo o kahit pagkahimatay kapag tumayo. At alam na natin kung saan tayo dadalhin yan, pagkahulog, fractures, hospital at complications. Bukod dito, ang mga biglaang pagbagsak na iyon ay maaaring magdulot ng rebound effect. Ang katawan, para mag-compensate, naglalabas ng stress hormones na nagpapabilis ng puso. Sa pasyenteng may problema na sa arterya, ito ay maaaring magdulot pa ng angina o heart attack. Ngayon, ang paggamit ng short-acting nifedipine ay halos hindi na inirerekomenda. Gayunpaman, nakikita ko pa rin ito sa ilang botikin bilang rescue pill na iniinom ng pasyente mag-isa kapag nararamdaman nila na mataas ang tensyon. Napakadelikadong practice na iyon. Ang solusyon, mahinahon at tuloy-tuloy na kontrol. Ang modernong approach para gamutin ang hypertension ay maghanap ng stability, hindi ng peaks at valleys. Long-acting drugs. Halos lahat ng antihypertensive na inireseta ngayon ay extended release. Iniinom ito once a day at dahan-dahang naglalabas ng gamot sa loob ng 24 oras. Sa ganoon ay nakakakuha kayo ng smooth at constant control. Pinag-uusapan natin ang mga gamot tulad ng amlodipine, ramipril, losartan at iba pa. Home monitoring. Napakahalaga na magkaroon ng blood pressure monitor sa bahay, pero hindi para mag-self-medicate, kundi para magdala ng record sa inyong doktor. Siya ay gagawa ng desisyon base sa trend ng ilang linggo, hindi sa isang mataas na measurement lang. Safety technique sa pagtayo. Lagi kong sinasabi sa aking mga matandang pasyente, huwag kayong babangon ng biglaan.
Una, umupo sa gilid ng kama ng 1 minuto, gumalaw ang paa, pagkatapos tumayo ng may hawakan. Bigyan ninyo ng oras ang inyong katawan para mag-adjust. Ang payo ko sa pamilya, na-review ko na lahat ng antihypertensives ng aking mga kamag-anak na matatanda ay extended release. Kung makikita ninyo sa inyong butikin ang mga soft gelatin capsules na nifedipine, tanungin ninyo ang inyong doktor kung bakit nandoon iyon. Halos sigurado na may alternative na mas ligtas at mas modern para sa inyo. Ang layunin ay isang ilog na umaagos ng tahimik, hindi violent na talon. Ang action plan, paano makipag-usap sa inyong doktor. Na-review na natin ang 5 gamot, mayroon na kayong information, pero ngayon ano? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang misyon ninyo ay hindi ihinto ang pag-inom ng kahit ano, kundi simulan ang usapan. Sa maraming tao, takot o nahihiya na tanungin ang kanilang doktor, malayo iyan sa katotohanan. Bilang doktor, sinasabi ko sa inyo na ang pasyenteng may kaalaman at involved ay ang best na pasyente na umiiral. Pero ang susi ay kung paano ninyo ito sasabihin. Narito ang action plan na may exact phrases na pwede ninyong gamitin. I-prepare ang bag of truth. Bago ang inyong appointment, kumuha ng bag at ilagay doon lahat ng iniinom ninyo. Hindi lang ang gamot na may reseta, kundi vitamins, herbs, drops, creams, lahat. Tinatawag natin itong bag review ng mga doktor at ito ay gold. Gamitin ang Ali Technique. Huwag magsimula sa, nakakita ako ng video at sabi nito ay masama ang gamot na ito. Iyan ay naglalagay ng doktor sa defensive. Sa halip, gumawa ng team sa kanya. Pwede ninyong sabihin, Doktora, gusto kong magtulungan tayo para i-review ang aking medication. Pwede ba nating gawin ang spring cleaning ng aking butikin para matiyak na ang lahat ng iniinom ko ay pinakamaaligtas pa rin para sa akin? Magtanong, hindi mag-akusa. Banggitin ang inyong concerns bilang tanong. Umiinom ako ng ibuprofen halos araw-araw at nag-aalala ako kung paano ito makakaapekto sa aking blood pressure. Anong ibang options ang pwede nating tingnan na mas friendly sa aking puso? Matagal ko nang iniinom ang gamot na ito para makatulog at minsan ay nahihilo ako sa umaga. Natatakot akong mahulog. May alternative ba na hindi gamot na pwede nating subukan? Pag-usapan ang inyong life goals. I-communicate kung ano ang importante sa inyo. Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay ay maging active at malinaw ang isip para makapaglaro sa aking mga apo. Gusto kong sigurado na walang gamot na pumipigil sa akin sa mga bagay na iyon. Ang inyong doktor ay eksperto sa medisina, pero kayo ay eksperto sa inyong katawan. Magkakasama kayo ay gagawa ng best decisions. Konklusyon. Gumawa tayo ng mahalagang paglalakbay sa inyong butikin. Nakita natin kung paano ang 5 uri ng napaka-common na gamot, NSAIDs, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, OLG antihistamines, at ilang mabilis na antihypertensives ay maaaring maging panganib sa pusong mahigit 6 na puna. Ang intensyon ko, ulitin ko, ay hindi takutin kayo, kundi bigyan kayo ng liwanag, ang liwanag ng kaalaman. Ang pinakamahalagang mensahe ay mayroon kayong kapangyarihan na protektahan ang inyong sarili. Ang pagiging proactive sa inyong kalusugan ay ang pinakamalaking act ng self-love na umiiral. Ngayon ay maihinihiling ako sa inyo na napakahalagang bagay. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, huwag ninyong itago ang information. Mag-share. Mag-isip ng isang tao ngayon, ang inyong ina, kapatid, kapitbahay. Kunin ang link ng video na ito at i-send sa kanila. Ang simpleng kilos na iyon ay maaaring magsimula ng usapan na, walang exaggeration, ay maaaring makaligtas ng buhay o makapagpabuti ng sobra ng quality ng buhay na mayroon na sila. At kung gusto ninyong patuloy na matuto kung paano alagaan ang inyong puso ng malinaw at direkta, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell at mag-iwan ng comment. Sabihin sa akin kung ano ang naisip ninyo o tungkol sa ano ang gusto ninyong pag-usapan. Binabasa ko lahat. Salamat sa inyong oras. Ngayon kunin ang kaalamang ito at gamitin. Alagaan ang inyong puso, isa lang iyan na mayroon kayo.